So una sa mga balitang boxing. Umani ng atensyon sa social media ang ginawang drawing ni Boy Iyak kay John Riel Casimero matapos mapansin ng mga netizen na tila lumitaw sa drawing ang mukha ni Boss Atan. Dahil dito, naging mainit ang mga komento at biruan online. May ilan pang naghagis ng hamon at biro na baka gusto raw nitong makatikim ng mag-asawang kamao sa mukha. Joke man o seryoso, siguradong muling naging sentro ng usapan sa social media ang nasabing eksena. Sa ibang balita, isang nakakagulat at malungkot na balita ang bumalat sa mundo ng boxing matapos may ulat ang pagkamatay ng dating two-time world champion na si Zolani Teti sa South Africa, sa edad na 38. Ayon sa mga ulat, nasa loob siya ng kanyang sasakyan kasama ang kanyang 27 years young na girlfriend malapit sa kanilang tahanan sa Medanchane, Eastern Cape, nang siya ay pagbabarilin. Mas masakit isipin na naghahanda pa umano si Tetia para sa kanyang pagbabalik sa boxing. Malaking kawalan nito para sa kanyang pamilya, mga kaibigan, at sa buong boxing community. Kung ating matatandaan, tinalo ni Casimero si Zolani Teti via TKO. Bagamat nanalo pa umano si Tetia sa kanyang huling laban, nakitaan naman siya ng paggamit ng PEDs, dahilan upang maban siya sa loob ng 4 na taon. Meanwhile, matapos ang ilang taon ng mga espekulasyon, nilinaw umano ni Aramina ang matagal ng usapin tungkol sa kanilang pagkakaugnay kay Manny Pacquiao. Ayon sa aktres, walang naging romantikong relasyon sa pagitan nila, at trabaho at pagkakaibigan lamang ang namagitan sa kanilang dalawa. Naging magkasama sina Aramina at Manny Pacquiao sa pelikulang Anak ng Commander, noong year 2008, na naging dahilan ng mga dating haka-haka tungkol sa kanilang relasyon. Sa kanyang paglilinaw, tila nais na niyang tuldukan ang matagal ng usaping ito. Sa ibang banda, uminit naman ang usapan sa basketball matapos diretsahang sagutin ni Renz Abando ang komento ni Homer Sison tungkol sa kanyang basketball IQ at paghahambing kay Scottie Thompson. Nilinaw ni Abando na nirerespeto niya si Scottie bilang isang mahusay at mabait na manlalaro, ngunit hindi niya pinalampas ang pagtawag sa kanya na bobo, ni Sison. Giit ni Abando, kaya niyang mag-adjust at makibagay sa sistema ng basketball sa ibang bansa, kaya hindi umano patas na lagyan siya ng ganoong label. Sa kanyang banat, pabirong sinabi ni Abando, kung sasabihin mong bobo ako. Hahaha, na agad namang umani ng reaksyon mula sa mga basketball fans. Sa huling balita, matapos ang kanyang pagkabigo sa Cincinnati Open, nakatutok ngayon ang mga mata ng mga Pilipino kay Alex Eala habang naghahanda siya para sa US Open. Sa halip na panghinaan ng loob, maaari niyang gawing inspirasyon ang naging resulta upang lalo pang pagbutihin ang kanyang laro. Panibagong torneo ito, panibagong hamon, at panibagong pagkakataon para ipakita ni Eala ang kanyang talento sa pinakamalaking entablado ng tennis. Buong Pilipinas ang muling aabangan at susuporta sa bawat laban niya.